One sugar. Magandang araw sa lahat. May adlaw sa tanan ng Marjon, adlaw sa Izo na hurot, mga kaibigan, Dudong og Inday. So ngayon, kasama yung mga backup ko. Manghihingi po kami ngayon ng bunot. So, samahan nyo na ako doon para ma-explain ko habang ginagawa namin. Yes. Say hi. Hi. Doon tayo sa dulo pupunta. So, mangyayari kasi, manghihingi po tayo ng bunot. Yung sa buko. E kaysa bibili tayo sa mga gusto makatipid dyan, pwede po natin hihiin to. Doon sa mga may mga binibenta, pag nakita nyo may buko. Kasi tinatapon lang po nila yan sa basura. So, ang ganda, no? Yan po yung garden ng kaibigan ko. Dadaanan natin yan. Hindi ko alam kung andyan siya. Hi, Day! Kumad siya. Dadaan lang muna ako. May pupuntahan lang kami. Mga bata, bye-bye muna. Bye. So, yun si Romulo. Lapit na tayo sa highway. Ganito si Bunso kakulit pagkasama mo. Why? Lakad na. Bye! Si Kuya hiyang-hiya sa camera. So, ayan yung Caltex. Itong lugar ko, area is, mga nakakaalam sa Pampalay. Pag si Bunso kasama ko, talagang ganito siya. Gusto niya soft drinks. May binibenta sila mga buko juice dito. Ha? Palamig? Eto. Ikaw, gusto mo? Palamig pa nga, Kuya. Nangingi yung bata. Tiyempo naman nag-abot si Kuya. Wait lang, Kuya, ha? Bali, 4 na, Kuya. Ano yung laman yung sako nyo? Masina. Hindi kayo nagmas, oh. So, tagaktak pa rin yung pawis ko. Kasi galing ako nag-mix ng patty mix ko. So, merienda muna tayo. Kasi ang ginagawa nila, Kuya, inaasikaso pa nila yon. Itatapon lang ata nila yun. Kaya hingiin na lang po natin. So, ayun, hindi ko pala nakunan. Nakala ko nakunan ko ng video. So, ayun na yung ano, buko. Si Bunso, kala mo ngayon lang nakalabas eh. Ayan. Hindi ko nakunan ng video yun. So, nag-aantay lang kami ng tricycle. Kasi nung nakaraan, ganyan rin kadami ang nakuha namin. Hindi namin kinaya. Kinaya namin pa uwi. Ang problema pagdating sa bahay, kinagabi ang sakit ng katawan ko. So, ito na yung natira sa buko na kinuha natin. Nakarang araw pa kasi to. Pero may nasimula naman akong chinap na. So, nung chinek ko siya, ito na ang nangyari sa buko. So, ang i-advise ko sa inyo kung madiriin po talaga kayo, bago nyo po to, halimbawa, nanghingi kayo ng, ng buko, ito, kailangan pagkahingi nyo, i-ano nyo na agad, i-chop nyo na para hindi na kayo, ganyan, no? Kadiri po siya, ako okay lang. So, yun lang may advice ko sa inyo. Ulitin ko, pagkahingi nyo ng buko, gawin nyo na agad, kasi pag di nyo ginawa, nag-aamag siya. Lalo na pag ganitong buko, malauho pa siya. Sayang po, Ang bigat pa naman ito nung hiningi namin. Tama ka dyan? Ako. Ha? Say hi. Hi. Maamag na siya. Huwag kang humawak dyan. Madumi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kasi ito naasikaso agad. Medyo busy ako. So, yan ang may advice ko sa inyo yung pagkakamali ko. Huwag nyo nang gayahin. So, nung fresh pa to siya, mas madali siyang hiwain kasi malambot pag buko. So, hahatiin mo lang siya. Kaya pa naman, sa mga madiriin lang. So, alisin natin yan. Tapos, ito rin. Medyo nabulok na siya eh. Maganda sana kung may pakita ko sa inyo hindi pa bulok. Kasi pag ginito ko, tatalsik to. Kung bago lang sana, hindi to tatalsik. Hatiin lang natin siya sa apat. Basta advice ko sa inyo, pagkahingin nyo ng buko, hiwain nyo na agad. Or pwede naman, ilabas nyo to sa sako, tapos itaob nyo lang. Para hindi talaga siya yung katulad nito, kadiri. So, pakita ko na rin lang sa inyo.
Ganito ginagawa ko dito. Tapos, binabalatan ko to. Madulas yung kutsilyo ko dahil basa. Yan, aalisin ko yan. Pag buko kasi, malambot pa yung shell niya. Hindi katulad sa niyog. Alisin ko na lang yun. Diba? Madali lang siyang balatan. Ito, nagiging ko sa kompos. Yan natakot ko dito. Nahalok siya sa kompos. Kaya inaalis ko yung shell para mas mabilis siya matuyo. Yun po ang dahilan ko. Di ko alam sa iba kung paano proseso nila. Basta ako inaalis ko yan. Saglit lang naman. Tapos chop nyo lang siya kung ano kalaki yung gusto nyo. Kasi ito pag natuyo to, ano pa to eh, liliit pa eh. Ano size gusto nyo? Pero advice ko sa inyo, maliliit kasi pag hinalo nyo na siya sa lupa, nakausli po yan. Pag masyado malaki. Madali lang to. Hindi ko lang talaga naasikaso nung nakaraan. Ano naman eh? Okay tayo, nagiging kasi ito masabi. Ito siya gamit ko eh. Makulit ako itong karas to. Ingat lang kamay yan. Mga ano lang to. Wala namang problema kung may pambili kayo. Pero sa mga gustong makatipid, tandaan nyo ang paghahalaman. Minsan, nadi-discourage tayo pag wala tayong budget, diba? E kung gusto nyo po talaga, para-paraan lang. Eh kung may pambili, bili na lang po. Kasi hindi naman po madali gawin to eh. Kung iisipin. Mahirap rin. Kung may pambili, bili na lang. Pag walang pambili, syempre, anong gagawin? Kasi ang mindset ko, kung ibili ko ng ganito, ibili ko na lang halaman, diba? Kaya chinatsaga ako to. Alam niyo yung pinapakita ko sa inyo, gusto ko ring makita nung ibang mahilig sa halaman na katulad ko na walang budget na ang paghahalaman po hindi naman kailangan maging magastos. Yun nga lang, kailangan lang sipag tsaka tsaga po. Kasi kung wala kayong sipag tsaka tsaga, mas maigi kung may pambili kayo. Yung mga nangarap kayo na magkaroon ng halaman na ganito, yun yung purpose ng video ko na lahat ng vlog ko, pinapakita ko sa inyo na yung mga imposible, pwede gawin natin posible, diba? So, yung sa mga barter ng halaman ko. Mga pangarap kong halaman yun, nakuha ko sa barter. Yung gusto mong mabuo yung garden. Katulad itong garden ko, nagsimula ako, basurahan lang to. Tapos unti-unti, naging ganito na yung garden ko. Di ba walang imposible pag gusto natin? So, hindi sa part ko, hindi naman magastos yung pag-garden ko. Yung nga lang, sipag tsaka tsaga talaga puhunan ko. Diskarte. Alam nyo, makagawa kayo ng 4 na ganito. Marami na. Ito, ginawa natin, isa pa lang to. Tatapusin ko to para makita nyo kung gaano karami yung itong kalahating, ano ba tawag sa ganito? Basta itong baon na to, kalahating bao. Ito yung magagawa nyo kung gaano karami. Kalahati lang to. Ito pa may isa. Hindi kailangan perfect po. So, ito na yung nagawa natin, di ba? Kita nyo, isipin nyo to, isang bao. Yung kalahating bao na to, pwede nyo nang Hoy! Nagbablog ako! Alis! Pwede nang hatiin sa 2 pots to. Siyempre, hahaluan mo pa ng iba to. So, pagkatapos itong chop na to, pwede nyo po ibilad. May papakita ko sa inyo, may nauna na akong nagawa. So, ito po magiging itsura niya sa 3 days. Kita nyo yan. 3 days po to. Ito yung nauna kong batch. Itong ganito kadami, alam nyo ba kung ilang pirasong kalahating buko ito? Ano to, mga 4 o 5 ito. Ito karami, o, tingnan nyo. Pag natsagaan nyo, ganito siya karami. 4 o 5. Tapos ito yung iba. Nahaluan lang ng akasya kasi inaano ng asin kong lagayan. Dito ko lang sila nilagay. Ito naman, yan ang itsura pag 2 araw na arawan. So, ang gagawin ko dito, rain or shine, dyan lang sila.
Kasi sa panahon ngayon, mas marami namang araw, bihira umulan. So, hindi ko na nililigpit. Ang problema ko lang dito, inaano to ng pusa. Itsura niya, oh. Diyan lang siya, bilad. So, yung next ko naman ipakita sa inyo, kasi napansin ko, dati kasi pag nag-chop ako ng bunot, dry, diba? Pag gumagawa tayo, ginugupit ko pa. Kasi pag kinukutsilyo ko, parang yung kutsilyo ko, maano lang, tawag nun, tumatalbog lang. So, nung nagtry ako, yung bunot ko nabasa, tapos, chinap ko siya, mas madali pala siya. So, ang ginawa ko sa bunot ko, eto. So, itong bunot ko, saglit ko lang to binabad. Wala pa nga isang oras to eh. Ayan. Pag ganito na yung bunot, mas madali siyang i-chop. Kasi nung nag-chop ako ng dry, Diyos ko, tumatalsik lang. Tapos pag ginanya natin, o pag hinati natin, walang puwersa po yung paghati ko niyan. Hindi siya matigas. Tulad nito, oh. Ito, oh, walang puwersa, oh. Habang nagdadaldal ako, mas malambot siya ng dihamak pag tuyo. Kaysa tuyo, yun pala yun. So, ang dami turbo sa vlog ko, oh. Tapos tingnan nyo pag chinap ko. Ayusin ko lang. Gusto ko lang kasi share sa inyo kasi dati talaga nag-struggle ako. Pag gusto ko ng Coco Cubes, ginugupit-gupit ko. Ang sakit kayo sa kamay. Pag ganito kakapal, tapos gupitin mo, ang sakit sa kamay. Kasi naiinis ako pag ito gamit ko. Naiinis ako, tumatalbog lang. Ayaw magputol. Tingnan nyo. Yan o. Mas na madali siyang anuhin. Eh kung sa ano to, hindi pa nga basa yung ilalim eh. Kung basa lang yung ilalim, mas madali siyang itakin. Tsaka isa pa, hindi po siya maalikabok. Hindi siya maalikabok. Hindi pa siya ganun kabasa. Mas madali nang i-chop. Ako naman dito, sinasama ko tong mga itong bunot. Itong mga tagtak na to, sinasama ko yan kasi alam naman itapon natin yan, sayang naman. Ito yung ibig ko sabihin, no, pag initak mo. Matalas po yung kutsilyo ko. Tumatalbog lang siya. Ewan ko kung nasubukan nyo pag initak mo, parang tumatalbog siya. Kaya naman nito, kung mababad mo siya na medyo matagal-tagal, tapos patuluin mo muna. Kasi pipiga to eh. Tulad yan, no, pumipiga. So, pag nababad nyo na siya, alisin nyo na siya sa pagkababad. Para tumagas na yung tubig. Maigi kung yung pagkababad nyo, abot hanggang ilalim. Mas madali na i-chop yan. Patuluin natin. So, itong ginawa natin, basa to siya. So, ang ginawa ko naman dito, pag natapos ko to, binibilad ko po to. Tapos may papakita ko syempre sa inyo para mapakita ko sa inyo na totoo yung ginagawa ko, hindi forma lang ako. Kasi ito talaga yung proseso na ginagawa ko. So, itong ano natin, itong sa buko, medyo matagal po to, inaabot to siya ng 2 weeks bago matuyo. So, pansamantala lang naman, meron naman ako. Itong bunot kasi, maarawan lang itong bukas, tuyo na to eh. Itong bunot. So, itong ano natin, buko, 2 weeks po yan. So, habang nag-aantay ako matuyo siya, at least may ginagamit ako. Pinakita ko lang sa inyo yung bunot para may idea lang kayo kasi mahirap po talaga sa bunot. So, ganun lang. Ito may pakita ko. So, ito yung ano, Coco Cubes ko. Diba malinis yung pagkaano niya? Kung gusto niyo ng maganda tingnan na Coco Cubes, ayan. Hinalo ko lang kasi ito. Alam naman itapon ko to. Tapos sa ilalim nito, andyan yung ano. Kukupit. Ayan yung kukupit niya, oh. O, diba? Maganda na siya pang aroids. Tapos dadagdagan ko na lang siya ng acacia bark. Kung ano maisip kong ilagay dito. O, ayan na yan. Yung buong bunot, yan na yan. May cubes, may fiber, may kukupit sa ilalim. O, combo na yan lahat yan. Walang tapon dyan. Tuyo na po yan. So, ayan, tapos na yung video natin. Pero itutuloy ko pa rin to kasi kailangan ko na tapusin to. Kasi baka mga next day, bisibisihan na naman ako. May gagalaan ako. Ayun, galaan talaga eh. Hindi, may iba akong asikasuhin. So, sana sa video na to, may na-share ako sa inyo na makakatulong po sa inyo. Kasi, alam ko, marami ang gumagamit ng Coco Cube. So, medyo mahirap gawin nga. Ayun.
So, sana may na-share nga ako. Ayun nga. So, yun na nga. Bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Tutuloy ko na.